Hello guys, ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sana ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan katulad ko. Anyway, ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano nga ba alisin ang warning o kaya violation mo sa TikTok. Kasi ako guys, mahilig akong mag-comment sa TikTok. Ang hindi ko lang maintindihan sa TikTok ay ang kahit maganda yung sinasabi mo pero binibigyan kanyang violation ni TikTok. So katulad na lang nung mayroon akong nakitang bata na na-cute doon sa live. Nag-comment ako. Sabi ko, ang cute-cute naman itong bata na to, sabi ko. Ayun, yun lang ang sinabi ko, binigyan ako ng violation ni TikTok. Hindi ko talaga maintindihan. So ngayon, ang ginagawa ko ngayon guys para mawala yung aking violation ay siyempre reappeal ako sa TikTok. Yun ang ginagawa ko. At kasi kapag marami kang violation, maaaring mawala yung iyong bank account, maaaring mawala yung account mo sa TikTok. So, 'di ba mahirap naman yung magsisimula ka na naman. Mahirap. Ngayon medyo nakakapag-live ako dahil may 1,000 followers ako. Kasi sa TikTok, kapag wala kang 1,000 followers, hindi ka makakapag-live. At saka yung mga sinasabi nilang mga affiliate guys, mga ano rin yung mga affiliate na yan, hindi yan totoo yung mga sinasabi sa TikTok na, ayan, kahit bago lang yung iyong account, pwede ka na mag-affiliate. Hindi po. Kailangan meron kung sa YouTube meron kang dapat na views na magkano ba yon yung views for 4,000 o hindi ko alam, 'di ba sa YouTube bago ka makapag ma-monetize kailangan magkaroon ka ng views na gano'n na 400,000 ba yon or for gano'n. Sa TikTok gano'n din. Kailangan bago ka makapag-affiliate kailangan meron kang views na almost 400. 370 ata yun. So, bago ka makapag-affiliate. So, itong mga nakikita nyo na mga sabi nila, kahit baguhan ka lang, kahit wala kang followers, kahit bla bla bla, ganon. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Kasi ako, paano ko masasabing hindi totoo? Kasi tirananay kong mag-apply Yun, doon nakita ko, kailangan mayroon akong isang video na mag-view ng, yun sa TikTok mas mahirap kaysa sa YouTube. Sa YouTube, lahat-lahat na views. Lahat ay watch hour pala sa YouTube, watch hour. Sa TikTok kailangan meron kang mag-viral na video. Kailangan meron kang isang video na humatak ng views na almost 400. Yun nga, 370,000 sa isang views. So, paano mo maaabil kung hindi ka naman sikat, 'di ba? Hindi ka naman nagba-viral. So, sa mga katulad ko na baguhan, mahirap umano ng mabuti kung hindi naman kasi ako nagsasayaw-sayaw o kaya kung ano-ano, hindi ako doon. Kasi bukod sa hindi naman ako marunong sumayaw ay hindi ko type yung mga ganyang mga content, yung mga ganon, hindi ko type yung mga ganyan. Dahil siguro sa hindi ako marunong sumayaw, pakantahin mo na ako, pero yung sayaw hindi mo ko mapapasayaw, yung gaganon-ganon dyan sa harap ng camera, hindi ko kaya yung mga ganon. Pakanta okay, pero yung magsayaw-sayaw ako doon, tapos kay iksi-iksi ng short, hindi ko kaya yun, lalo na kapag yung meron ka ng edad, hindi ko kaya yun. Pakantahin mo na ako okay, pero yung magsasayaw ng mga ganon, tapos yung kasi marami akong nakikita sa TikTok yung mga ganon, yung ang iksi ng short, may mga edad na, kulubot na, Diyos ko Mario, si patawarin, hindi ko kaya yon. Kasi ako, alam nyo ba guys, medyo may pagka ako, nagbang tawag doon,
Basta, kahit yung mag-short ako sa daan ng maiksi, hindi ko kinakaya yung mga ganyan. Ang palagi kong suot, puruntong. Mga ganun yung, malapit sa tuhod, yung mamahahaba. Ganyan ako mag-short. Oo, bihirang-bihira mo ako makita nung short na medyo maiksi ng konti. Hindi yung maiksi, hindi. Yung ganun. Hindi ko alam kung bakit lumaki ako sa ganun. Yung hindi ako, ang sinasabi nga nila, yung istariray daw. Hindi ako istariray. Ganun. Yung bang, dati nung kabataan ko, maganda yung katawan ko. Pero hindi ko ginagawa yung katulad ng mga ginagawa ngayon ng palabas-labas ng pusod. Hindi ko ginagawa yon. Kahit noon pa, hindi ko ginagawa yan. So anyway guys, yung mga warning nyo sa TikTok o kaya violation nyo sa TikTok, madali lang tanggalin yan. Hindi ko lang maipakita dito dahil sa iisa lang yung cellphone ko. Nandito na kasi ako sa trabaho ko. So medyo meron pa akong oras kaya naisipan kong makipagkwentuhan sa inyo at i-share ko kung paano nga ba tatanggalin yung violation o kaya warning sa TikTok. Ang dapat nyong gawin kapag meron kayong violation o kaya warning sa TikTok, mag-reappeal sa TikTok. Mag-reappeal. Madali lang po yun. Mag-reappeal kayo sa TikTok. Maraming mga question doon. Maraming katanungan si TikTok. Yan ang re-replyan nyo, ay sasagutin nyo sa kanya. Ngayon, i-review nila yan kasi yung sinabi mo sa comment mo, nandoon yun, yun sa kanila, naka-record. Makikita mo yun kapag pinindot mo yung violation mo. Makikita mo kung anong eksaktong sinabi mo, kaya ka na-violate. So, ayun guys, pag pinindot mo yung violation mo, makikita mo doon, may mga choices doon kung anong gusto mong mangyari. Ngayon, ipapaliwanag mo kay TikTok na kung halimbawang kung alam mong hindi mo naman na-violate yung pag-comment mo, hindi naman violate yung pag-comment mo, ipapaliwanag mo doon. Yun. Kay TikTok. Ako, palagi kong ginagawa yan. Dati may warning ako. Dami-dami kong warning dati. Kasi nga, mahilig akong mag-comment sa mga live. Pero hindi naman masasama yung aking mga comment. Mga, hi baby, kumusta ka na? Yung bang bata. Yung baby ba, bata. Ganun ang mga ko. Nababiolate ako noon. Violation ka agad ni TikTok. Sabihin mo naman, kumusta ka? Sana nasa maganda kang nasa mabuti kang kalagayan. Violation yon. Sasabihin ko na naman, ay, nasaan ka dito? Halimbawa, nakita ko sa taga-Sweden siya, dito siya. Sabihin ko na naman, ay, sabi ko, kabayan, taga-saan ka dito sa Sweden? Yan, violate na naman ako. Kaya, marami akong violation, guys. At nagkaroon ako ng warning dahil sa ano ba yung sinabi ko? Nag-visit kasi ako doon sa isang nabasa kong may salita siyang bobo. Ngayon ibinalik ko sa kanya yung salita na yun. Sabi ko, ikaw yung bobo. Sabi ko sa kanya, ayun, na-warningan ako ni TikTok, pero nag-reappeal ako sa TikTok, so tinanggal nila yung aking violation, tinanggal nila yung lahat-lahat, yung warning wala na, tinatanggal. Kaya pag mayroon kayo guys na pinapanood ng mga lives, halimbawa, wag kayong, kasi ang hirap kasi sa TikTok, yun ang hindi maganda sa TikTok yung bang kahit maganda yung sinasabi mo, binabiolate ka. Kasi kapag marami ka ng violation, maaari kang matanggal yung iyong account sa TikTok. So, mahirap din magkolekta ng 1,000 followers para makapag-live ka sa TikTok. Oo. Kasi, at saka nga, oo nga pala, sasabihin ko lang dito, yung mga, di ba, maraming mga gagawa ng content kung paano sumali sa mag-affiliate para kumita ng pera. Guys, hindi totoo yung mga sinasabi nila na sabi nila na kahit bago lang yung iyong account, kahit wala kang followers, pwede ka nang mag-affiliate sa TikTok. Hindi po totoo yun. Kasi,
bago ka makapag-affiliate sa TikTok, kailangan mong magkaroon ng sa isang video mo kailangan magkaroon ka ng views ng mga 300,070. Ayun, bago ka makapag-apply ng makapag-affiliate. Pero kapag wala kang nag-viral na video, hindi nila yan a-approvein. Wala, hindi ka nila approve. Hindi ka nila, mas madali pa nga sa YouTube kaysa sa TikTok. Sa TikTok, kailangan isang video mo pumalo ng views para para pwede ka nilang i-approve sa affiliate, sa mga gustong mag-affiliate. Sa YouTube naman, mas maganda sa YouTube kasi watch hour lang ang kanilang gusto, 400 watch hour. Pero sa TikTok medyo mahirap sa TikTok. Tsaka kunting lang violation kaagad sa TikTok. Oo. Lalong-lalo na ngayon na medyo mahirap yung ating kalagayan sa Pilipinas. Alam nyo ba, ako tuwing makikita ko talaga yung si tatay, ewan ko ba, mababa lang kasi yung luha ko. Iyak talaga ako. Nung unang araw, hindi talaga ako nakatulog. Iyak ako ng iyak. Ewan ko, tagos ba sa puso mo yung awa? Kasi nga, lalong-lalo na ganun yung naging siya, presidente. Tapos, ganyan yung trato sa kanya. Ganun ang trato sa kanya. Tapos 80 years old na siya. Nasaan yung puso mo kung hindi ka tatabla ng awa? At isa pa, minahal niya yung bansa natin at talagang, ako alam nyo, alam mo, bawal akong magsalita ditong tungkol sa politics dito kasi tinanong ako ng YouTube. Nag-email sila sa akin. Sabi nila sa akin, ewan ko lang kung naka-receive din kayo ng ganito. Sabi niya sa akin, nagko-content ka ba ng tungkol sa politics? Sabi ko, hindi. Hindi naman ako nagko-content kasi may sinan sa akin tinanong, so kailangan kong sagutin yun sa dito sa YouTube. Sabi ko, hindi naman ako nagko-content ng tungkol sa politics. Kaya yun ang iniiwasan kong mag-content kasi alam mo na dito sa YouTube, pahirapan din kapag na demonetize ka. Mahirap nang mamonetize ulit katulad nung kakilala ko. Monetize siya dati, kumikita na siya dito sa YouTube. Tapos na demonetize siya, tapos hirap na siyang makabalik. Ayun, nag-give up siya, hindi na siya nag-aaksaya ng panahon dito sa YouTube. Hinayaan niya na lang yung kanyang channel. Kasi nag-reappeal siya sa YouTube na ma-monetize ulit, pero palaging nire-reject ni YouTube. Ako, yan, may experience ako dyan kay Raffy Tulfo. Alam nyo bang nireport yung aking channel ni Raffy Tulfo na na-demonetize ako. Na-demonetize. Tapos, ang hirap bumalik. Alam nyo ba yung ginawa ko dito sa YouTube para ako makabalik? Tinanggal ko yung lahat na videos ko. Tinanggal ko lahat. Nung tinanggal ko lahat yung videos ko, lahat na videos ko yung ganito, yung mga nagre-reaction video ako pero hindi ako kumukuha ng video. Dati, nung mag-a-apply pa lang ako ng monetize. Kasi hindi nila ina-approve yun. Hindi nila ina-approve. Kailangan mag-reaction video ka. Kailangan walang picture, walang video. Kailangan yung mukha mo lang yung papakita. Kaya, yun ang ginawa ko. Kasi nung nakakomplete na ako ng watch hour sa YouTube. So, hindi nila ina-accept, nire-reject. So, kasi meron pa daw akong mga violation na mga videos. So, tinitingnan ko, wala naman akong violation ng mga videos. Iyon, reaction video, kumukuha ako. Siyempre, kung anong ginagawa ko, yung mga maiiksing mga clip ng mga video, yun din ang ginagawa ko noon. Pero, palagi nilang nire-reject. Kaya naisip ko na, pinagde-delete ko yung mga yon. Gumawa ako ng panibagong mga video. Yung ako lang, yung pagmumukha ko lang talaga.
Yung pagmumukha ko lang talaga yung ginagamit ko. So, ayun, nung nakumpleto na naman ako, syempre kapag tinanggal mo yung video mo, maglilis na naman yung watch hour. So, magpapanibago na naman ako, mangungulikta na naman ako ng watch hour. Yun, mahirap. Yun. Tapos, nung nakumpleto ko na yung watch hour, finally, after almost 2 years, guys. Almost 2 years bago ako na-monetize ulit. Kasi nakumpleto ko yung watch hour, 6 months, nakumpleto ko na yon. Tapos, hindi nila ni-accept, reject. Hanggat umabot sa almost 2 years bago ako na-monetize ulit. Kaya ngayon medyo nag-iingat-ingat tayo sa pag-video, kahit sa mga reaction video, nag-iingat tayo kasi meron din mga vloggers na sensitive ba sila, konting kuha mo lang na video, i-report ka, ganun. So, kaya minsan nakikita nyo sa akin, mas marami yung dada ko kaysa doon sa video na pinapakita ko sa inyo. Kunti lang yung kinukuha ko kasi nga mahirap na kasi baka mamonetize ka, so mahirap nang bumalik dito sa YouTube. Sa Facebook naman, ako kasi guys, wala akong time talaga Sa TikTok, sabi niyang TikTok sa akin, mag-live daw ako. Kaya nagla-live ako minsan. Sa YouTube, sa Facebook naman, kailangan mag-upload ka ng mag-upload. Kailangan yung upload mo rin, yung video mo rin talaga. Kasi kapag hindi video mo ang ina-upload mo sa Facebook, mababaliwala rin yan. So, ayun guys. So, ayun lang guys. Pag nasa TikTok kayo, may violation kayo, may warning kayo, mag-reappeal lang kayo at matatanggal yan. Mawawala yung mga violation at warning ninyo guys. So, hanggang dito na lang guys yung aking video at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pakipindot ang bell button ng notification para po updated po kayo sa videos na mga i-upload ko. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye.